first part natin, paano iwasan yung eye bags tsaka yung mga dark circles sa ating mata. So, syempre, lalo na sa ating mga girls, talagang ano tayo dyan eh. Pagdating natin dyan, conscious tayo. Parang, naku, may eye bags ako ngayong umagang ito kasi napuyat ako kagabi eh. So, ano bang gagawin ko kapag may eye bags tsaka yung maitim dito sa buong mata. So, yun yung tinatawag na dark circles o yung pangingitim dun sa may mata. Ano ba dahilan nito? E di syempre, dulot ito ng pagpupuyat. Yun nga, kinulang ng tulog nung nakaraang gabi, lalo na kung sunod-sunod na gabi. Nakaka-apekto din yung pag-inom ng alak tsaka paninigarilyo. Ano yung mga tips natin o pwedeng gawin? Pag napansin nyo, umiitim na at lumalalim na o mas namamagana yung inyong eye bags, pilitin natin makatulog 7 o 8 oras kada gabi. Kung hindi kayo makatulog, may insomnia, kasi problem din to ng mga may insomnia, at least higa kayo, tapos pikit kayo para akala ng eyes ninyo, tulog pa rin siya. Pwede tayong magpalamig ng, di ba meron tayong pipino sa ating frigider? Hiwain natin ng pabilog. Di malamig na yon, di ba? Napalamig nyo na sa inyong ref. Hiwain natin ng pabilog. Totoo po yun. Pwede natin ilagay dun sa ating mata. Ipatong sa ibabaw. Mga 15 minutes lang naman. Hindi kailangang 1 oras. Tapos, kapag umiinit na yung pipino, pwede kayo maghiwa ulit at ilagay dun sa inyong mga mata. Ngayon, kung wala kayong pipino, tapos meron naman kayong tsaa dun sa inyong bahay, pwede rin kayong gumamit ng tea bags. So, palamigin nyo ito. Medyo basain nyo. Palamigin nyo. Tapos, ito yung ilalagay dun sa inyong mata. Tatanggalin nyo syempre yung papel. Yung mismong tea bags ang nandun. Tapos, pwede rin siya. Palamigin nyo. Yun yung ilagay ninyo sa ibabaw ng inyong mata. Ngayon, kung wala kayo pareho nun, sigurado may ice naman dyan sa inyong ref. Ilagay nyo lang doon sa bolsa de yelo. Tapos, kung sobrang lamig, medyo balutin nyo muna ng bimpo o tuwalya. Ilagay ninyo doon sa inyong mata. Tapos, uminom ng tubig. Kailangan natin well-hydrated tayo. So, 8 hanggang 10 basong tubig kada araw. Kasi, kapag kulang tayo sa tubig, magiging kulubot dito sa ilalim ng ating mata. Kaya, tsaka lulubog yan para kayong na-dehydrate. Parang yung mga nagtae, hindi ba lumulubog dito sa ilalim. So, kailangan inom tayo ng maraming tubig. Tapos, merong mga nakaka-allergy na gamot, pagkain o bagay sa inyong mata. So, pag napansin nyo yon, tandaan nyo na, ilista nyo na. Halimbawa, kung tuwing iinom kayo ng paracetamol o mefenamic acid, pansin nyo, mamamaga yung buong mata nyo. Huwag nyo nang ulitin pa ulit kasi cause na ito ng allergy o kaya mga ilang pagkain. At syempre, kung pwede, bawas stress para makatulog na maayos. Huwag sisimangot para gumanda o mabawasan yung ating eye bags. Ngayon, di ba kanina nga po sinabi natin ano yung mga magagandang kainin para sa ating mata. Yun din yung sinabi ng ating expert ophthalmologist na may mga bagay na maganda sa mata tulad nito mga carrots, kalabasa, orange, dalandan, santones, itong mga mangoes, meron tayo ditong spinach, tapos cabbage. Yan, maganda yan lahat sa mata. So, sana yung ating mga anak, maliit pa lang sila, sanayin na nating kumain ng mga ganyang pagkain. Tapos, mga nanay, isa pang tip doon sa mata ng ating mga anak, kahit maliit pa sila, ipapa-check up din natin kahit once a year. Kasi, meron tayong mga problema na hindi natin nalalaman o napapansin pero nangyayari na para sa mga bata. Maaaring hindi niya nakikita mabuti yung blackboard. So, kaya pala, apektado yung pag-aaral niya kasi hindi pala niya nakikita yung sinusulat ng teacher. Kaya lang, hindi niya alam na
hindi pala normal yung nararamdaman niya. Akala niya normal lang yun na malabo na yung kanyang mata. Hindi. Kailangang mapa-check up para ma-prove o ma-diagnose yung mga problema sa mata ng ating mga anak. Kasi maganda habang maliit sila, mahuli na natin yung problema nila sa mata. Kasi hindi lang natin alam, marami sa mga bata may problema sa mata. Gawa ninyo ng oras na dalahin sila sa ophthalmologist. Meron pong mga pedia-ophtha, tinatawag na ophthalmologist para dun sa mga bata. Kaya pediatrician, optha-pedia ang tawag sa kanila. Marami silang makikitang problema sa mata ng ating mga anak. Kailangan na nilang magsalamin ng makapal. Ito yung mga common causes natin ng hilo. Pakita natin yung board, Doc Lisa. Marami kasi nahihilo sa atin. Dizziness. Pwedeng connected sa mata, pwedeng hindi. Sige. So, ito yung mga causes ng hilo. So, unang-una, lahat naman nahihilo. Unang-una, puyat. Siyempre, pag puyat kayo, mas mahihilo tayo. Diba? Kulang sa tulog, nahihilo. Yan. Kailangan kompleto tulog. Minsan naman, merong hilo na sa paggalaw ng ulo, yung biglang gagalawin mo yung ulo, nagba-vertigo ka, like si Doc Lisa, di ba? Paano nga yung Doc Lisa pag biglang galaw? Oo. Pag nakaramdam kayo sa paggising, medyo umikot ang kwarto, stay put lang kayo, upo, huwag gagalaw, focus ang paningin, maaaring sa TV, manood muna kayo ng TV maghapon. Yan ang vertigo, medyo nasusuka din kayo at hilong-hilo. Ang problema kasi sa ganyang hilo, yan yung middle ear eh. Dito sa tenga natin nagkakaproblema sa ganung hilo. Pwede natin pakita, Doc Lisa? Ito sa ear natin. Yan, no? Kaya nahihilo. Yan. Merong mga dumi-dumi dito sa loob ng tenga at pag umikot kayo bigla, ito kasi nagko-control ng balance natin eh. Ito nagko-control ng balance natin. So, salamat po sa pag-share para makatulong tayo sa marami nating kababayan. Salamat sa pag-share. Napakahalaga yung tenga. Next naman, yung iba naman, ninenervyos. Pag may nervyos, yan, nahihilo din, anxiety. Pag may umuugong sa tenga, umuugong, parang hindi makarinig, umuugong, baka ear problem, kaya kayo nahihilo. Kanina, ang topic natin, eyes, di ba? Siyempre, pag malabo ang mata, mas nahihilo ako pag nagbabasa ako ng dyaryo o nagbabasa ng cellphone, nahihilo. Ibig sabihin, may problema ka sa mata. Magpapagawa tayo ng salamin, papacheck tayo sa mata, kaya ka nahihilo. Nagkakos din ng headache itong ganitong klase. Yung iba naman nahihilo, kulang sa oxygen, palagay natin. Nasa simbahan, nasa kalye, mainit, kulang sa hangin, maraming tao, nahilo, kulang sa oxygen, ha? Bigyan ng hangin. Tapos, syempre, pinakadelikado, yung nahilo na may panghihina. Mahina ang kamay, mahina ang namamanhid, baka stroke na yan, ha? Hindi na yan hilo. So, ang hilo, pwedeng dahil sa utak, yan, pakita natin, pwedeng dahil sa utak, pwede rin dahil sa tenga, yun din isang cause. Pwede dahil sa tenga ang cause. Ha? Kaya lagi nga natin tips, Doc Lisa, di ba, huwag gagamit ng cotton buds, di ba? Kasi pag gumamit ng cotton buds, masama talaga. Kung maglilinis, dyan lang sa labas. Turuan natin sila, Doc Lisa. Kung maglilinis, sa labas lang. Dito lang. Yung labas lang, kasi yan lang naman yung kumakati. So hanggang dito lang tayo sa labas na ito. Yan, wag nang ipapasok dyan ang cotton buds. Kasi ipapasok lang ang tutol eh. Yes, diba? at mag-iipon, titigas sa loob. Okay, so yan yung common causes ng hilo. So sana natulungan ko kayo mag-explain kung kayo ay nahihilo. Ang next naman ay very common din. Pag malabo ang mata, masakit ang mata, headache, ha? This is very common. Maraming sumasakit ang ulo. Pag hindi makuha yung sagot sa examen, sa school, sa sakit ng ulo, yung mga bata, di ba? Sakit ng ulo. Paano natin masusure na hindi masama yung sakit ng ulo? Katulad na pinakita ko, sakit ng ulo, pwedeng stroke, pwedeng brain tumor, di ba? Delikado yon. Pero merong sakit ng ulo, Doc Lisa, na benign, na hindi naman delikado. Like yung kulang sa tulog,
malamig, pumunta sa mainit na lugar, pumunta sa aircon, sumakit ang ulo, okay lang yon, weather change. Ako, minsan ako mainit eh. Na-stress, masyadong ma-stress, sumakit ang ulo. Pero pag minasahe mo naman yung ulo, head massage, nare-relieve siya, baka tension, headache lang yan. So, relax lang. Ha? Relax lang, masahe lang, mawawala ang tension, headache. At yung pinapakita nga natin, yung eye problem, di ba? Pag may problema sa mata, pag nagbabasa, tapos hirap na hirap ka magbasa nung sa cellphone, napakaliit. So, eye problem yan. Gagawa lang ng salamin, papacheck up tayo sa mata. Merong headache na one side lang, isang part lang ng ulo. Balay natin, yung kanan lang ang masakit o kaliwang ulo lang masakit. Balay natin, kanan lang ng ulo masakit o kaliwa, pwedeng migraine yan. Sa migraine, may gamot na binibigay eh, yung Abamigran, Imigran na iniinom. Yung iba pain reliever, pero migraine yan. Ha? Marami na akong mga video ginawa about migraine, yung mga tips natin. At may headache naman na high blood. Ha? Taas ng blood pressure, kaya na headache. Pag mataas ang blood pressure mo, kadalasan ng headache dyan dito sa may batok eh, Doc Lisa, di ba? Sa may batok. Pag sa batok ang masakit, tapos headache mo dito, tapos may high blood, malamang yung headache mo dahil sa mataas ang blood pressure, gagamutin. At ang pinakadelikado sa lahat, yung cause ng headache, syempre yung weakness, sakit ng ulo, tapos namanhid dito, di ba? Baka stroke yan, nangiwi, di ba, na stroke ka. So, tinuturo nga natin, Doc Lisa, yung paano malalaman kung yung headache mo ay hindi delikado o mamaya stroke eh. Kasi ulo eh, baka stroke eh. Ang kodigo natin, yung tinatawag na FAST, di ba? Yung FAST. So, F, titingnan mo yung face. Kailangan yung mukha ng pasyente, pantay, hindi pwedeng ngiwi. Pag ngiwi, baka stroke yan. A, arms, papataas mo, sabi mo, oy, taas ang kamay. Pag nataas niya yung dalawang kamay niyang ganyan, okay yan. Pero kung ang taas niya ganito, so taas ang kamay, ganito lang. Ibig sabihin, mahina tong kanan, mahina, stroke to, na-stroke. Diba? A yon arm. S, speech. Na-stroke, parang hindi sila makasalita. O minsan hindi nila masabi yung gusto nila. Meron silang gusto sabihin. So, S yun na yung speech nila. And T, tignan mo yung time. Anong oras dumating yung stroke. Ang stroke kasi bigla eh. Una-una, okay lang siya. Naglalakad lang. Tapos mamaya, biglang nangiwi, hindi na makatayo, nabulol. Yun, stroke na yun. Dadalhin agad sa hospital within 3 hours. Kailangan 3 hours na sa hospital kasi posibleng may gamot na ibibigay na pwede maluwagan ulit yung stroke. At lately merong libre. May libre sa government. Pero yung mga lab test, siyempre babayaran. So ito binabantayan natin sa headaches. Yan. Okay? Ayan na, inuulit ko Sana hindi delikado yung headache nyo. Kasi pag yung serious kind of headache, yan ang babantayan. Yung mga nahihilo po, Daming yung lalo questions. na pagkagising, pwede tayong magkonsulta sa isang neurologist or brain doctor kasi ang tanong nila ay saan tayo po konsulta. Brain doctor or neurologist or pwede rin po sa ear, nose, and throat doctor o yung tinatawag na ENT doctor. Ang vertigo naman po, vertigo yon. So yung mga migraine, sa neurologist or brain doctor, sila din ang gumagamot nun. Tapos yung mga high blood na lagi masakit ang ulo, almost all doctors kaya pong gamutin ang high blood. Ang mga na-stroke o yung nanghina, itakbo po sa emergency room. Kailangan po emergency room, yung nabulol bigla, tumulo na lang bigla yung laway, tapos di na makasalita. Natulala, yung iba tulala lang. Dali na agad sa emergency room, time is gold. Bawat minuto na umaandar, may magagawa tayo. Okay, marami nagsasabi, medyo serious yun, AV malformation sa utak, kailangan operahan yon. May abnormal na ugat pwedeng pumutok. Kaya ang dami sumasakit ang ulo, dami sumasakit ang batok, yung iba nagsusuka. Yun, nakalimutan ko sabihin. May mga bad signs ang headache na naituro ko dati. Pag merong ganitong sign, yun talaga rush nyo na sa emergency room. Masakit ang ulo at may kasamang pagsusuka. Basta nagsusuka, medyo hindi maganda. Ibig sabihin, talagang
sobra sakit eh. Kaya nga siya nagsuka eh. Mataas yung pressure sa ulo, nagsusuka. Ang isa pang bawal, yung sobrang sakit. Sabi niya talagang uumpog niya yung ulo niya sa dingding, sa sakit. Yung mga ganon, syempre, serious na yon. Tapos yung medyo parang inaantok na, parang hindi mo magising, di ba? Parang gigisingin mo, ayaw gumising, tulala na, dadalhin nyo na talaga alam. Emergency room din po yun, baka na stroke. Tapos yung sabi ng ating expert or ophthalmologist, si Dr. Edward Luna, masakit ang mata, masakit ang ulo, dali na sa ophthalmologist Glaucoma. or eye doctor. Glaucoma. Tandaan po yan, marami hindi na maibalik ang paningin dahil nag-glaucoma. Yes. Ito pala yung sa mga Glaucoma yun, iba yung coma ng stroke. Iba din po yung glaucoma. Ang payo ng ophthalmologist, basta yung biglang lumabo yung mata, agad-agad kayo magpapacheck. Agad-agad. Bakit agad-agad? Kasi merong mga sakit, like alam ko, merong mga retinal occlusion, yung nagbabara yung mga ugat dun sa mata. Kung madali ka makakapunta, masesave pa yung mata mo. Makakakita ka pa kung maaga ka magpapacheck. Pero pag nag-delay ka, 1 linggo, 3 araw, 1 linggo, ay pagdating mo, bulag na. At saka doon Diba? sa mga May nagtatanong, oras pa. ay gabi ho walang doktor. Hindi. Sa emergency 24 room. hours ang emergency room. Pasok na tayo agad sa ER. Yun, kailangan natin no deposit law, di ba? Kasi pag may deposit, doon tayo, may hospital nga, hindi ka naman makapasok, di ba? Hindi ka naman bubuhayin. So, yan talaga, yan, kailangan dyan batas na may no deposit law para at least kahit wala kang pera, gagamutin muna. And ito mga final tips natin, Doc Lisa, maganda itong mga tips natin. Pampaganda, papakita natin ito, ha? Meron ako ituturo sa inyong deadly triangle sa mukha, ha? Papakita natin to. Yan. Siguro i-focus mo, Doc Lisa. Yan. Deadly triangle sa mata. Yan. Ito yung mukha ng tita. Palagyan natin sa tabi. Sa atras ka konti. Yan. So, deadly triangle. Tita Lisa. Ako na lang mag-focus. Sige. So, pakihawak. So, ito. Merong mga parts dito na kailangan babantayan natin na minsan nagkakaroon tayo ng pimples, di ba? Dito na lang kaya. Yan. Reverse natin. Sige. Meron tayong mga pimples. Meron tayong tinatawag, alam to ng mga doctors, tinatawag na deadly triangle. Mula dito sa forehead, sa ilong, hanggang dito sa baba ng ilong. Parang may triangle yan eh. Deadly triangle. Bakit deadly? Kasi kung meron kayong infection, meron kayong pimples, di ba? Tigyawat dito. Tapos tiniris nyo yung pimples or meron kayong buhok sa ilong, hinila nyo yung buhok sa ilong, delikado po. Kasi yung any infection dito sa deadly triangle na to ay pwedeng pumasok sa utak natin. Kasi magde-drain yan dito sa loob eh. Pag yan hinila nyo, ay nako, papasok sa utak yung infection. Napaka-deadly. Papakita ko to. Yan, no? See? Pag nandito sa may bandang ilong, ang tigyawat, huwag titirisin. Buhok sa ilong, kita mo sa loob, hinila mo, papasok yung infection dito. Pag pumasok yung infection, dito magnanana sa loob, maapektuhan yung utak, maraming namamatay. Ha? Tawag dito, cavernous sinus thrombosis. Alam to ng doctors eh, cavernous sinus thrombosis. Kaya ang tawag nila sa triangle na yan, deadly triangle. Ha? Yung mahilig magbunot ng buhok sa ilong, yan, bawal. Yung nagtitiris ng pimples, delikado. Ha? Dami kasing mga bakterya dito, kaya pwedeng pumasok. Danger triangle tawag natin dyan. Kaya pag sa ilong, di ba Doc Lisa, pwede naman i-trim na lang, gupitin na lang. At sa tigyawat, hindi naman kailangan talaga tirisin. Pwede naman hayaan lang muna, lagyan ng betadine o lagyan ng mga antibiotic para matulungan. Yung iba kasi umiinom rin ng antibiotic na bigay ng doctors. Okay? And meron pa magandang tip, Doc Lisa, yung tinuro si Dr. Lakatigo. Siguro turo natin na reverse ko na lang ulit sa atin. Yan na, deadly trial, alam nyo na ha. Cavernous sinus thrombosis. Nabalita lang yan lately na may namatay dahil sa pagtitiris. Yes, diretso tayo, Doc Lisa. Yan. Salamat sa pag-share ng knowledge. Okay. Doon po sa mga Yes, nilang. Amo na.
doon sa mga gustong Check up. bunot ng nose hairs, meron pong tinatawag na nose scissors. So, Oo maliit nga. lang yon. Ganda yung nose scissor. Hindi siya matalim kasi dun sa dulo niya meron siyang pangsangga Oo, para hindi pangsangga. kayo mahiwa. Nabibili, mura lang, di siya mahal. Sa lahat ng groceries, department store, yung sa place ng mga bilihan ng mga babae, yung mga pampaganda ng babae, tanong nyo lang, nose scissors. So, pwede yan sa kalalakihan, sa kababaihan, para hindi nyo nabubunutin. Mura lang yon, nose scissors. Basta sa pampaganda, maraming alam to si Doc Lisa. Ano pa ba yung ginagawa mong tips para hindi eye problem tayo, di ba? Oo. Sa mga Sa kuliti, next time, sa kuliti, sa ang next common. time, ipapakita ko ano yung nose scissors na yung sinasabi ko. Doc Hindi Lisa, ko lang naibabae. Sa kuliti. Pag may kuliti Common tayo, na kuliti. Ito, madalas magkakuliti. maghilamos, sabunin or gumamit ng Johnson's Baby shampoo dun sa inyong pilik mata. Kasi ibig sabihin marami nang nag-build up na bacteria dun sa pilik mata, maaring hindi na lilinis mabuti pag hilamos at pagligo. Kasi buhok din yan eh. Kaya nga pwede yung Johnson's Baby shampoo kasi hindi siya masakit sa mata. So, Banlawan lang Johnson's mabuti. Baby Shampoo, diretso o nilalagay sa cotton buds? Pwede sa kamay ninyo, tapos kusutin ninyo, or pwede din pwede rin naman sa cotton balls, tapos banlawan mabuti. Pwede rin na ilagay ang hot water, isawsaw yung inyong cotton ball sa hot water, at siyang ilalagay dun sa kuliti, mga 5 to 10 minutes lang i-hot comb. Lastly, meron ako napakagandang tip. Ito na yung marami tayong article. Sumusulat tayo sa Filipino Star ngayon. Sumusulat tayo sa Pangmasa at sa Philippine Star. Pero binibigay natin lahat ng libre dito sa Facebook. So hopefully, tuloy-tuloy tayo dito sa Facebook na nakakabigay tayo libreng tips. Salamat kay Mark Zuckerberg. Hopefully, tuloy-tuloy itong mga Facebook pages natin. So salamat sa pag-check, sa pag-share. Meron, Doc Lisa, itong favorite guest natin, si Dr. Cathy Go. One day, ipo-phone patch natin o tatawagin natin. Sabi niya, tinatanong ko, Dr. Cathy, bilang dermatologist, ano pinakamabisang paraan para gumanda? Ano ba yung best? Meron bang sabon? Meron bang special na bibilin para gumanda? Alam mo ano sabi ni Dr. Cathy Go? Meron daw siyang mabisang paraan na pwede nyo gawin, lahat na nakikinig sa atin, pwede nyo gawin, na solusyon daw sa eczema, sa psoriasis, sa kulubot, sa maitim na balat, sa tigyawat, at sa balakubak. Sabi ko, magic to baka peke to, magic to, ano tong sinasabi mo? Ang sinasabi niya ay, dapat lang daw ay maging masaya. So yan, maging masaya lang, be happy lang daw, gagaling daw itong mga sakit na to. Sabi ko, paano gagaling? Paano gagaling, doktora? Sabi ni Dr. Cathy Go, matagal na siyang dermatologist, I think for 30 years, nakikita niya yung pasyente niyang happy, masaya, maganda ugali, natatanggal daw yung mga sakit. Number 1, eczema. Ang eczema, alam niyo mga eczema, yung mga pula-pula, yung mga kati-kati, pag mainitin ang ulo mo, let's say, nagbasa ka ng Facebook, may nainis ka, may kaaway ka, talagang kakamot yan eh. Di ba yung sa atin, pag inis na inis, nakita mo yung mga driver, pag nabangga, kakamot bigla dito, talagang kakamot siya. Kasi nasusugatan mo yung sarili mo. So yung eczema, pag mas relax, mas nawawala. Pangalawa, psoriasis. Di ba? Ang hirap gamutin ng psoriasis. Ang psoriasis, umaatake pag nai-stress ka. May trigger yan eh. Magti-trigger muna, mainit ulo mo, na-stress, nagalit ka, bago lalabas yung mga pula-pula ng psoriasis. Kulubot ang muka. Pag mainitin ang ulo, ano mangyari? Kita mo, kukulubot dito, yan, pag sumimangot, yan. Doc Lisa, pumapangit ka, huwag mong gagawin yan. Matatakot yung kababayan natin. Pero pag smile, sige, smile. Pag naka-smile ka, mas hindi kukulubot ang mukha, ha? Kaya yung laging mainitin ang ulo, may linya dito, bumabagsak dito, kasi laging nakasimangot eh. Kung masaya ka, mas maganda. At nangingitim din yung balat. Bakit nangingitim ang balat kung mainitin ang ulo? Kasi kinakamot nga eh. Ang nagpapaitim sa inyong balat, sa siko,
sa tuhod, ang nagpapaitim ay kuskus. Siko natin lagi nakapatong sa lamesa yan eh, kaya nakukuskus, di ba? Kung may parts ka dito na parang maitim, lalo mong kukuskusin, lalo mangingitim. Bawal ang kuskus, kamot, kalmot, tumaki para hindi umitim ang balat. Number 5, tigyawat. Cause ng tigyawat, stress din, di ba? Stress, puyat, cause din yan ng tigyawat. And balakubak. Ang balakubak, yung mga balakubak, ang cause niyan ay merong mga seborrheic dermatitis, may isang fungus dyan, ang tawag Pityrosporum ovale. Lumalala yan pag stress, pag inis tayo, maglalabasan yung balakubak. Pero pag happy ka, tanggal lahat yan, ha? So, simpleng-simple, murang-mura, be happy lang, at pwedeng-pwede na. Yes, Doc Lisa? Yes, so yun nga, inom maraming tubig, tulog ng mahaba. Tulog ng at mahaba. kung pwede, wag iinit ang ulo. Yes. So, kung pwede gawing mas malamig ang ulo, tapos maging happy. Minsan, dadating yung problema, tignan natin baka naman may solution bago tayo magalit. Okay. Yan yung mga pwede natin gawin. So, sana nakatulong itong episode natin. Bago tayo magtapos, papakita ko itong ginagawa natin, Doc Lisa. Actually, 25 years na tayo ngayon eh. Nagse-celebrate tayo. Naging doktor kami mga 1993. Ito nga eh, kinuha namin yung mga picture. So, mula pang 1993, 1992, doktor na kami ni Doc Lisa. At dito kami nag-umpisa noong 1992. Merong Pasay Charity Clinic. Ito, sobra tagal na to. Ito 15 years. Ito si Doc Lisa na sa likod, oh. Ito, mahaba pa ng buhok ko. Ikaw to, Lisa, na sa likod ka eh. So, ito 2002, libreng gamutan dito sa, tinutuloy-tuloy namin yan. 1992 pa to. Pero itong picture kasi, may camera lang ng mga 2002, wala pang cellphone eh. Tapos ito rin yung mga tuloy-tuloy libreng gamutan, 25 years na kami sa pagtulong. 2007 naman to, mga pinapa-operahan namin. Nag-iikot kami. Like last time sa Amaya, sa Cavite. Meron tayo tinulungan doon, may sakit. Ito naman, napa-operahan namin sa Mayoma, 2007. Oh, Lisa, ang payat-payat mo dito. 100 pounds ko lang dito. Ha? Yan, ang payat to, 100 pounds. So, ngayon, 2016, ako, ang taba na namin. 120 pounds na si Doc Lisa. 2016. Nako, medyo maputi na yung buhok ko ata dito. Anyway, kahit tumatanda kami, wala naman tayong magagawa. Pasalamat tayo sa Diyos, umabot tayo ng 25 years. Mula 1992, 2002, 2007, and 2016 sa pagtulong sa ating kababayan. So, yan, nakakatuwa lang na 25 years na pala. Pero ganun pa rin, dami pa rin problema. At, syempre, ang goal natin, di lang mabigay ng libreng health tips. Gusto natin sana nga maggamot ng mga milyong-milyong tao. Sa Facebook, makakabigay na tayo ng free health tips to millions eh. Pero yung papaoperahan sila, yun ang goal natin, gamot, ibaba yung presyo. O, operasyon, dapat ilibre. A, advice, dapat yung advice papalawakin, health advice. And L, laboratory test, dapat ilibre. Yan ang apat na magpapabuhay sa Pilipino. Millions and millions makikinabang. Kaya yan ang goal natin. G-O-A-L. G, gamot, ibaba presyo. O, operasyon, libre. A, advice, kami na bahala sa advice. And L, lab test. Kailangan itong apat batas eh. Kailangan itong batas. So, hopefully one day, malay mo, hindi natin masabi anong gagawin ng Diyos. Basta, tulong lang tayo ng tulong kung ano kaya natin para sa bayan. Okay?